So dito mga sangkay, lagi po kayong updated sa mga international news, no? Kasi ito po yung tinututukan natin ngayon kung ano po yung nagaganap sa ating planeta, maliban po sa pampulitikang usapin dito sa ating bansa. Ngayon kasi mga sangkay, itong bansang Taiwan tinamaan po ng isang bagyo na nanggaling sa atin at matindi po ang nangyari sa kanilang bansa. So hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel, Sangkay Janjan, I'm back. At ayun, kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. Sa mga nanonood po ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ito na po yung pagkakataon mga sangkay para mapabilang sa mga solid sangkay. Tayo na po ay 1.32 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto. Tingnan po natin ang report mga sangkay tungkol po dito sa bagyo. Ito po yung bagyong Leon sa Pilipinas na kung saan naglandfall nga raw po ito doon sa Taiwan. Sa international name ay Kongray. Ayan po mga sangkay. Yan po yung international name niya. Makes landfall in Taiwan. At ayon po dito mga sangkay, largest storm to hit island in 3 decades. Ibig sabihin, ganito po ka-intense at kalakas po talaga itong bagyong ito. Has made a landfall in Taiwan. Kongray has made a landfall in Taiwan, claiming at least one life and injuring dozens more. While the storm has been downgraded from a super typhoon, it's still bringing intense wind and rain. So, sobrang lakas daw po talaga ng ulan at hangin. Ngayon, mga sangkay, gaya ng sinasabi ko, itong mga bagyo ngayon ay hindi na po basta-basta. Kaya po pinapaalalahanan natin ang lahat ng ating mga kababayan kasi ang Pilipinas po ay talagang tanggapin na po natin ang katotohanan, ginagawa po tayong kalsada nitong mga bagyo. Kaya every time po na mayroong mga announcement pagdating sa weather, kapag may bagyo, tingnan nyo po kaagad talaga kung saan tatama. Nang sa ganun, ligtas po ang inyong pamilya. Has caused a near shutdown of the island. So ayan mga sangkay, tingnan nyo po kung gaano kalakas yan. Nakikita nyo po yung tubig sa karagatan, mga sangkay, binabayo po ng napakalakas na hangin. A whole island bracing for the biggest storm it's seen in decades. Pinakamalaking bagyo daw po ito sa loob po ng 3 dekada. 10-meter waves lashing the east coast. So ayan, yan po ang naging resulta, mga sangkay. And streets deserted. As grabe, no? Yan po, natumba mga, mga poste, mga sangkay. Mga sasakyan. Grabe itong, ganito na po, kalalakas itong mga bagyo. Kaya dito sa Pilipinas, mga sangkay, wag na po sana tayo umabot sa punto, mga sangkay, na lagi na lamang po sinisisi ang gobyerno. Hello guys, para po tayong mga immature kapag ginagawa po natin yan. Kasi sa ibang bansa, hindi po sila nag-uusap-usap about pampolitika eh. Kapag may mga ganitong klaseng disaster, pinag-uusapan dito climate change. Tingnan nyo po mga sangkay. Ito, isa sa mas malinaw na video kung papaano po mga sangkay na shutdown itong Taiwan dahil po sa powerful typhoon na itong si Kongray. Grabe. Nakikita nyo mga sangkay yung hangin na yan? Oh my goodness. Grabe. Yan po mga sangkay, yung mga bagyo ngayon. Hindi na po talaga ito, hindi na po ito katulad ng dati mga sangkay. Way back 90s na, yung mga bagyo noon, kayang-kaya po natin. Signal number 1, kahit umabot signal number 3, wala pa rin po yan sa atin. Pero ngayon, mga sangkay, ibang-iba na po talaga yung panahon. Grabe. Tingnan nyo yan, So, mabilis ang pagbaha. Biruin nyo, mga sangkay, mayroon po yan sila, mga flood control system. Pero anong nangyayari? Yan pa rin. Baha. Grabe,
So, binaha po yung mga kabahayan, mga sangkay. Yan ang sinasabi natin na hindi lamang po yan sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa. Na nakita nyo mga sangkay, yung Spain. Ang lala, di ba? Malagong bansa. Pero tinatamaan po ng ganung kalala. How much more ang Pilipinas? Third world country po tayo, mga sangkay. Tandaan po natin. Ang good news lang, ang Pilipino kasi, sanay na sanay po sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Matitibay ang loob ng Pilipino. Yun din naman ang nakalalamang sa isang Pinoy, sa ibang mga lahi, mga sangkay. Pero, ang problema, ibang-iba na rin po kasi ngayon ang mga bagyo. Kaya huwag na huwag po natin babasta-bastahin itong mga ganitong klaseng weather events. Ilan yung mga sangkay ang nangyari, oh. Binaha na sila ng gusto. Grabe. Oh, ayan, mga sangkay. Kita nyo? Nakikita nyo yan? So, sa Taiwan ba sinisisi ang government? Hindi po, mga sangkay. Lawakan po natin ang ating kaisipan. No? Lawakan po natin ang isip natin pagdating po sa mga kalamidad. Tingnan nyo po ang nangyayari, mga sangkay. Sa Taiwan, binabaha sila. Ang mga tao ba doon nagque-question, asan yung flood control? Well, mga sangkay, dapat din naman talaga tanungin natin yung ibang mga proyekto na kailangan po natin makita, mga sangkay. Pero pagdating dito, aba, ibang-iba na kasi ngayon ang mga bagyo. Mayroong flood control ang Pilipinas, pero hindi na po talaga kinakaya. Bakit? Sobrang lalakas na po ngayon ng mga bagyo ng ulan dahil po sa climate change. Tingnan nyo, mga sangkay, kung gaano kalalakas yan. Grabe, ang bilis ng pagbaha. Grabe itong pangyayari. So, yung mga ganitong klaseng kalamidad, wala na pong pinipili ngayon. Pagdating sa climate change, mayamang bansa, mahirap na bansa, pare-parehas po tatamaan. Tingnan nyo, mga sangkay, oh. Yung grabe. O, ngayon, ito po yung naging damage. Tingnan po natin yung matinding damage. Fierce winds toppled trees and electric posts. In at least one fatal instance, a tree crashed down on a vehicle. So ayon po sa report, hindi lang isa, mga sangkay ang sumakabilang buhay. Dalawa daw pong tao. Meron nyo na paghandaan po nila yan, mga sangkay. Pero mayroon pa rin at mayroon po talaga nadali. O yan, mga sangkay, oh. Yan yung mga actual na kuha. Typhoon Kongray slightly weakened from being a super typhoon after pounding the Philippines, made landfall earlier today. Galing sa Pilipinas. Pinasyalan po ang Taiwan. Bringing intense wind and rain to the east coast county of Taitung. Residents were hunkered down long before the storm hit. Schools and offices were shut, while hundreds of local and international flights and ferry services were grounded. Tingnan nyo yung mga sangkay, yung storm surge, oh. Trading was also suspended, only the third time this has happened due to a storm since 2015. Grabe. Close to 35,000 troops have been deployed for immediate relief operations. Some 100,000 homes have lost power. Around 8,600 Libo-libo mga kabahayan nawalan po ng kuryente. have been evacuated from more vulnerable areas like Yilan, Hualien, and Taitung. Weather officials say Kongray is at the same strength as Typhoon Gaimi, the most powerful storm to hit the island in 8 years when it made landfall in July. But Kongray is the biggest to land since 1996. Grabe. Biggest, mga sangkay. Pinakamalaki. The radius of Tingnan nyo, mga sangkay, yung bao. Tulay po yan. 320 kilometers, almost big enough to engulf all of Taiwan. Grabe. Conditions are expected to remain severe until early tomorrow. But the storm is forecast to weaken. Okay, so ayan po mga sangkay ang nangyari doon sa Taiwan. I hope na ngayon nare-realize na natin, no, ang weather events ngayon ay hindi na po talaga basta-basta, matindi na po. So, naway, yung mga leader sa buong mundo mag-take ng action na regarding po sa climate change. Dahil hanggang ano lang po ito, mga sangkay.
hanggang 2030 lang. Kapag hindi po naagapan nitong climate change at mapababa ang temperatura natin sa buong planeta, lalala po ang sitwasyon. Ibig sabihin, irreversible na, wala na magiging solution, mas malalaki pa ang mga bagyo at pwede pang umabot sa sinlalaki ng bagyong Yolanda. Nakakatakot, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Nako, marami po tayong content dito. Ina-upload. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Kapag nakita niyo ng mga sangkay sa YouTube, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.